natin, John chapter 10, verse 14 hanggang 18. Sabay-sabay po tayo, beginning from verse 14. I am the good shepherd, and know my sheep, and know of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore, that my Father loved me, because I lay down my life, that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Basahin din po natin. So, doon po sa John chapter 10, verse 14 hanggang 18, tatlong beses pong binanggit yung pong mga salitang lay down, no? Inialay ng Panginoon yung kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi po siya biktima, hindi po siya persahang pinatay, hindi po siya minurder, na siya po namatay sa krus. Inialay niya ang kanyang buhay. Inihandog niya po ang kanyang buhay. Buksan din po natin sa Isaiah chapter 53, verse 7. Isaiah 53, verse 7. Yan, verse 7, sabi po, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is dumb. So He opened not His mouth. No? Nang siya po ay nagsasakripisyo at mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi po ng Isaiah, ito po ay prophecy, hula na mangyayari sa darating na Messiah. Ang sabi po ni Isaiah, hindi niya man lamang bubuksan ang kanyang bibig. Ibig sabihin, siya po ay mamamatay willingly. Kusang loob. Ating pong tayo ay manalangin po muna. No? Panginoon Diyos, aming masalamat po sa iyong mga salita. Muli kami mapaalalahanan, Panginoon, sa ginawa pong sakripisyo ng Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Tulungan niyo po kami na sa taong ito, Panginoon, ay ma-recommit po namin ang aming po mga buhay, Panginoon. At tulungan niyo po kami na makita ang kabutihan, ang pinakamalaking blessing, Lord, na natanggap namin sa aming buhay, ang kaligtasan. Salamat po sa mga salitang amin pong maririnig. Kayo po mamuna pagindapatin po ako, Panginoon. Tawag po sa aming mga kasalanan, o ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi po ito, titignan po natin, Jesus, a willing Savior. Jesus, a willing Savior. Hindi siya naging tagapagligtas by accident. Hindi siya naging tagapagligtas dahil siya ay pinilit o napilitan. Siya po ay willingly. Ano po? Kaya, makikita po natin yung salitang lay down. Tatlong beses pong binanggit doon sa John chapter 10. Yung po mga salitang yan expresses willingness. Nagpapakita na siya ay willing, or it is a voluntary act. Volunteer. Binolunteer niya yung kanyang sarili para maging ating tagapagligtas. Sa Isaiah naman, pinakita doon, He opened not His mouth. Jesus, even on His suffering and death, is in full control. No? Kahit sa kanyang pong kamatayan, He is in full control. He did it on purpose. Sinadya na yun. He did it willingly. He is not a victim. He is not helpless. He could have appealed. Pwede siya'y pumalag, nagalit, sumigaw, pero ano po, sabi doon, silent, nanahimik lang siya. Hanggang siya po ay makaranas ng kamatayan. He is willing. He did it because He wanted. Kaya sa gabing ito, maalala mo, yung kaligtasan yung tinanggap po ito galing sa isang Savior
na ninais niya talaga na iligtas ka. Hindi siya nagdalawang isip, hindi niya pinag-isipan, hindi siya nag-hesitate, Talagang sinadya na. Sa Genesis 3 pa lang po, nagdesisyon na ang tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, na darating siya, na meron pong magliligtas sa taong nahulog sa kasalanan. Tayo po. Kaya kapag naiisip natin ang ginawang sakripisyo ng Panginoon, minsan pag naisip natin yung kaligtasan, ang mga salitang pumapasok sa isip natin ay mga salitang kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, sakripisyo ng Diyos, pero minsan hindi natin naiisip na ginawa ito ng Panginoon willingly. Kaya yun po yung ating topic sa gabi ito, Jesus, a willing Savior. Kasi maaaring kaya niya tayong iligtas, pero kung hindi niya naman gusto, kung hindi niya naman mamarapatin, maaaring wala pa rin kaligtasan ito niya. O kaya, yung po sinasabi lagi, He is not only able, He is also willing. Yes. Na ang tao po'y maligtas. Minsan po, pag umaharap po tayo sa problema, pag meron po tayong matinding problema, maaaring sa pinansyal, nakakaisip tayo ng tao pwedeng tumulong sa atin. Na malapit sa iyo. Na alam mo, kaya ka niyang tulungan. Sa tindi ng problema mo at emergency talaga, naiisip mo na yung tao yung kaya niya akong tulungan. Pero minsan ano po nangyayari? Minsan, kahit kaya niya tayong tulungan, yung tao yun, mga ating kamag-anak o kaibigan, minsan, nabibigo pa rin. Bakit? Kaya niya pero hindi siya willing. Kaya nga ng tulungan pero ayaw. Pero salamat, yung kaligtasan, yung tagapagligtas natin, ang Panginoong Yesus, hindi niya lang kaya. Hindi lang siya qualified. Able siya, qualified siya. Bakit? Wala siyang kasalanan, di ba po? Sabi nga ni Kuya Boy, isang Bible study namin sa pila, kinuwalify niya yung kanyang sarili para maging tagapagligtas. Bakit siya? God is a spirit. Paano mamamatay yung espiritu? Paano ipapawag ang espiritu? Sinless na siya, pero hindi siya pwedeng mamatay kasi espiritu siya. Kaya, kinailangan magkaroon ng Pasko, di ba? Kailangan siya ay magkaroon ng laman, dugo, buto, para siya ay makaranas ng kamatayan. Hindi lang siya able, hindi lang siya qualified, siya ay willing. Nais niya talaga. Sinadya niya talaga mangyari. Kaya, ganoon din po ang sitwasyon ng tao spiritually. Mayroon tayong malaking problema. Yung aking pong pagiging makasalanan. Sabi ng Bible, walang magagawa ang tao para linisin ang kanyang kasalanan. Romans 3:23, ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot. Pilitin mong abutin ng taong Diyos sa pamamagitan ng reliyon, kabutihan, at sabi ng Bible, walang nakaabot. Hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Medyo mild lang po tayo, pag di naman po namin. Kagabi, napuyat po tayo, kaya po tayo. Kaya nga po, kung sasabihin po natin na ang mabubuting gawa o ang pagiging religyoso ay nakapagliligtas, dito po natin makikita talaga na walang kabuluhan ang mabubuting gawa, maging ang reliyon walang kabuluhan pagdating sa kaligtasan. Kasi kahit ikaw ang pinakamabait, pinaka-reliyosong tao sa mundo ito, at kahit ikaw pa ang may pinakamalaking pananampalataya, kung hindi naman bumaba si Jesus sa langit, nagkatawang tao at namatay sa krus, sino ang pananampalatayan? At may reliyon ka, mabuti kang tao, kung walang tagapagligtas, naging gusto, namamatay sa krus, kung tinanggihan niya yun, di mo, pwede naman siya tumanggi, Pero hindi po. Willingly, siya po ay naghandog ng kanya pong buhay para po sa atin. It is a great thing to know that Jesus is able to save
It is a great thing to know that Jesus is the great Messiah prophesied in the Old Testament. It is a great thing to know that Jesus is able to forgive our sins. It is also a great thing to know that Jesus is able to cleanse our sins. Jesus is also able to give us eternal security, but the greatest thing to know is that Jesus is willing to die on the cross. No? Hindi siya napilitan, hindi siya nagdalawang isip. Sa gabi ito, yan po yung ating ina-emphasize. Na makita mo, yung kaligtasan tinambuga mo galing kay Jesus, ito yung kung saan mo niya ibinigay. No? Sino ba naman diba? Sabi nga ng psalmist, for what is a man that thou art mindful of him? Sino po tayo? Kahit ilang taon na tayong Kristiyano at marami ka nang nagawa sa Panginoon, tayo po isang maliit na tuntog pa rin po sa napakalaking kalooban ng Panginoon. Wala po tayong maipang malaki. Kahit anong accomplishment na nagawa mo sa ministry ng Panginoon, kung walang willing Savior na niligtas ka, ay walang kabuluhan po ang lahat ng ating pong sakripisyo. No? Kaya wala po tayong maipagmalaki sa Panginoon. Kaya, sabi nga po ng Bible, sa Hebrews 12:2, it is the joy ng Panginoon na tayo pong niligtas. Sabi po ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Masaya po siya na ginawa niya yun. Na siya po'y napako sa krus. Hindi lang po basta siya napako sa krus. Siya po ay tinorture. Hindi pa siya agad pinatay. Hindi po ganoon kadali yung naging proseso. Siya po'y tinorture, kahihiyan. Matagal na nangyari, ilang oras po nangyari yun, hanggang sa pinawihan siya ng buhay. Actually, hindi siya basta pinawihan ng buhay. Sabi niya, Father, I commend my spirit. Ibig sabihin, inihandog niya talaga, willingly sa atin, yung kanyang buhay. Kaya sa gabi nito, apat na bagay po ang ating marirealize. When we see Jesus as a willing Savior, apat na bagay. Number 1, He loves you. Mahal ka ng Diyos. Galatians 2:20. No? Sige po. Tingnan po natin. Galatians 2:20. And the Bible says, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Who loved me and gave. Nakita mo yung willingness ng Panginoon? Ba't nagagawin yun? Sino ba naman tayo? Nagawa niya yung dahil, mahal niya tayo. Wala na ibang dahilan. Ephesians 2:4. Ephesians 2 verse 4, ang sabi ko dyan, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherein He loved us. Ang dakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Akala ko ng iba, ang Panginoong Yesus po ay naging biktima. Akala ko ng iba ay ang Panginoong Yesus ay walang kalabang-labang namatay sa krus. Pero ang katotohanan po ay sinadya niya mag-anyong tao. Ginawa niya ang eksaktong hula sa Old Testament. Tinupad niya ang kasulatan. Lahat na magagawa niya, ginawa niya para tapusin ang tungkulin niya na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun talaga po ang ultimate goal niya. Out of love, willingly, ginawa niya ito. Hindi po siya martir, hindi po siya biktima. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sabi nga po ng awit, He could have called 10,000 angels. Ibig sabihin, pinapakita doon sa awit na habang pinapawang Panginoong Yesus, na yung mga anghel ay handang pigilan niya. Isang tawag lang ng Panginoon Jesus, pero hindi po. Ang plano niya talaga yun. Willing siya mamatay. Ginawa niya talaga yun. Pinulpil niya po yung lahat.
ng dapat niyong magawa hanggang sa humantong po siya doon sa kamatayan. Number 2, He is a willing Savior. He looks beyond our sins. Sabi ko ng Romans 5:8, sige po, puso po natin. Dahil po, talaga po natin. Romans 5:8. Dahil po dyan, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na nung tayo makasalanan pa, namatay po si Jesus para po sa atin. Ano ba ibig sabihin po ng Romans 5:8 yan? Although simple naman po, ano? Ibig sabihin, hindi po sinabi ng Panginoon na maging member ka muna ng church, saka kita yung niligtas. No? Gumawa ka na muna ng mga mabubuti, pagpakabanal ka, saka kita yung niligtas. Hindi niya po tinignan yung mga kasalanan ating ginawa. Ang nakita niya sa atin yung ating pong kahahantungan dahil sa ating kasalanan. Alam po natin yun? The penalty of sin is death. Kamatayan po sa lugar ng impyerno. Yun po ang nakita ng Panginoon. Number 3, makikita po natin, He is a willing Savior and He likes you to be saved. Nais na talaga. Ano? Talagang nais niya na maligtas ang tao. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3, verse 9. Tayo po dyan. The Lord, nandiyan po kayo? 2 Peter 3, verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kung ating babalik tanawan, kung paano po tayo naligtas, ay napakarami pong instrumento ang ginamit ng Diyos para lang po maligtas ang isang kaluluwa. Napakarami. No? Pangyayari sa atin. Kaya, salamat po, tayo po inaabot ng Ebanghelyo ng Panginoon. Salamat po sa Calvary. Salamat po sa mga nagpapagamit po ng miyembro. At sana po, ito pong 2025 ay lalo po tayo magamit ng Panginoon. Dahil ginawa na ng Panginoon yung kanyang part. Willing siya, natapos niya, available ang kaligtasan, at nais niya pa maabot po yung iba, hindi lang tayo. Pang-apat, and the last, He longs for your gratitude. Siya po ay naghahanap ng pagpapasalamat sa atin. Ibinigay niya, inihandog niya ang kanyang buhay. Hindi para tayo sumbatan, pero ang ating tagapagligtas po ay nag-i-expect ng pasasalamat po. Luke 17. Sabi po kasi ng iba, okay na po. Ligtas ako at sa langit ako pupunta, okay lang kahit wala akong reward. Okay na po, langit ako. Wala akong kailangan gawin para sa Panginoon. Luke 17 verse 12 to 17. Tingnan po natin. Luke chapter 17. Verse 12, ang sabi po, and as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them,
when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Ang sabi ng verse 17, nakalulungkot, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Oo, Panginoon ay hindi po nanunumbat. He is willingly ginawa niyo po yung sakripisyo, pero siya po ay nag-expect sa atin ng pasasalamat. Pero yung pasasalamat po, hindi pwedeng thank you lang. Ang sabi dito, sumamba siya, he glorified God, nagpasalamat siya sa Panginoon. Tayo nga, minsan pag po tayo tumulong sa tao, at ang natanggap natin ay timay lang, ayaw natin. Kasabi natin, yun lang yun, thank you lang. Ang Panginoong Jesus ay Diyos, masaya siya sa lahat, kompleto siya doon, nagkatawang tao, nag-anyong alipin, dumanas ng kahirapan, hindi komportable ang kanyang buhay, naging buhay, siya po ay dumanas ng suffering, at ultimately siya po ay namatay sa pinaka-nakakahiyang paraan. Tama po ba na ang Kristiyano ay thank you lang? Siyempre po. He longs for your gratitude. Na maipakita natin, lagi po natin tandaan, bilang Kristiyano, hindi po nag-isip ng matagal ng Panginoon Yesus kung ililigtas kanya. Hindi po. On the Garden of Eden, when Adam and Eve seen the Messiah, on Genesis 3:15 is already promised. Jesus right there and there, long before you and I were born, Jesus already decided to die on the cross to provide salvation. Bakit? Because He is willing, gusto niya na maligtas ka. Hindi po aksidente. No? Hindi siya pinili at piniwersa. Hindi po siya, sabi, He opened not His mouth. Hindi po siya isang hayop na pinili at napupumiglas at ginawang alay. Hindi po. Binolunteer niya yung kanyang sarili. Ang tanong, ikaw ba, willing ka din ba na ang buhay mo naman po ay magamit po para sa Panginoon? Hindi ka niya pinipilit. Kung ayaw mo siyang paglingkuran, nasa sarili po yun. No? Doon nga po 10 leper, isa lang bumalik. Siya hindi bumalik at hindi nagpasalamat man lamang. Kahit thank you ko lang. No? Kung sapat na sa iyo, ang tawag nila yung mediocre Christianity, pasimba-simba, pasama-sama, walang goal, naghihintay na lang ng langit, ay nasa sa iyo po yun. No? Pero ako po ay naniniwala, hindi lahat ng Kristiyano ay ganoon. Maaaring may mga Kristiyano po, at ako pinaniniwala, na naiisip mo sa gabi ito, sino ako para iligtas ng Panginoon? No? Bakit siya willing na mamatay para sa akin? At sino ako para hindi maging willing na paglingkuran siya? Sambahin siya, magtapat sa Kanya at maghandog ng aking sarili sa Kanya. O salamat po kung ganyan ang kalooban mo sa gabi ito. Lagi mo lang tatandaan na sa iyong pagpapatuloy na mayroon po Panginoong Yesus na ginusto ka, minahal ka, hindi siya nagdalawang isip na magsakripisyo para po maligtas ka. Minsan lang po tayo, totoo lang po, kahit po sa pagsisimba, minsan parang napipilitan pa tayo. Sa umaga, okay, on fire sa umaga, pero minsan yung panghapon, pilit. Pati yung Wednesday, pilit na pag Wednesday. Soul winning, talagang i-encourage mo para sumama sa soul winning. Talagang pipilitin mo lahat na ano ba ginagawa ni Brother Marvin? Hindi mo nyo nabablockmail para sumama yan. Lahat na ng enticing words, tama? Minsan, di ba, maisip mo, ba't kaya
kailangan pa akong pilitin. Samantalang yung Diyos, willing siya. Hindi siya willing. Samantalang tayo, minsan pilit yung ating ginagawa para sa Panginoon. No? Sa totoo lang, marami po sa atin, no? Kung magagamit lang po ng Panginoon yung full potential na kanya pong church, ay marami po talagang magagawa, ano po, ang mga mananampalataya. Marami po sa atin ang able, pero hindi willing. Ang tanong, kailan ka pa magiging willing maglingkod kapag hindi ka na able? Ganun po nangyari. Pag hindi na kaya, pag may sakit na, saka mga ako, pagalingin ako ng Panginoon, maglilingkod ko na. Gumaling naman. Pero hindi naman po siya tumupad sa kanya po sinabi. Salamat po sa Panginoon Yesus. Siya ay able, qualified, at willing na iligtas at sino mang sa kanya itatanggap na tagapagligtas. Tayo po muna lang. Panginoon, salamat po sa kaligtasan. Salamat po na malaman po namin sa iyong mga salita, Panginoon. That you laid down your life, Panginoon. Hindi mo pinag-isipan,